Locally employed ka ba tapos nagpaplano ka ng kumuha ng sasakyan? Ano ba yung mga requirements na kailangan para ma-approve ka sa car loan? Guys, pag-usapan natin sa video na to. Let's go! What's up guys, I'm Carl Kishas. Ang pag-uusapan natin sa video na to, paano ka ba ma-approve kung locally employed ka? At ano ba yung mga requirements na kailangan kapag mag-a-apply ka na ng car loan? So bago tayo magsimula, subscribe to the channel kung hindi ka pa nakasubscribe para hindi ka makamiss out ng mga videos na aking i-upload. So, simulan na natin. So, unang requirements na kailangan is yung application form. Siyempre, kapag mag-a-apply tayo ng any loan naman, mag-fill up tayo ng application form. Itong application form na to, pwede naman kayong pumunta sa casa if may agent ka na, doon ka mag-fill up. If wala kang time, pwede naman through online. Pero guys, at pag binigyan pala kayo ng agent ninyo ng application form, or kunyari may napili ka ng agent, binigyan ka agad ng application form, I suggest na i-fill upan nyo agad guys. Para makita agad ng ahente ninyo yung mga details ninyo at kung papaano niyang mailalatag ng maayos yung inyong application sa mga bangko para mabilis tayo ma-approve. Second requirement na kailangan para ma-approve for auto loan pala. Second requirement na kailangan is yung proof of billing. Yung proof of billing, pwede yung Meralco bill, Maynilad, PLDT, internet bill ninyo. Basta proof of billing. Boss, paano kung yung proof of billing na meron ako hindi nakapangalan sa akin? Paano ko sa kapatid ko, magulang ko, kaya sa anak ko? Pwede ba yun? Yes, walang problem dyan. Pwede natin gamitin yan. O kaya, kung renting ka, baka tanong mo, renting ka, pwede ba yun? Hindi nakapangalan sa inyo. Wala rin problem yan. Basta yung ibibigay yung proof of billing is yung address nun, yung talaga yung tinutuloyan ninyo. Para syempre, mabilis kang ma-approve. Third na requirement na kailangan is yung Philippine government IDs. So dito guys, sa mga IDs, is at least pakita agad natin or bigay agad natin 2 primary IDs. So ano yun? Pwedeng license mo. Kaya ako, meron akong license. Meron din akong national ID. So kung ikaw, wala ka pang national ID, hintay ka muna. Pwedeng driver's license, pwedeng national ID. Yan pa ba yung mga primary IDs natin? Postal if meron ka. UMID, SSS, passport. Boss, paano yun kung isa lang yung primary ID ko? License lang. Kung isa lang yung primary ID mo, at least magbigay pa tayo ng 3 secondary ID. So ano naman yung mga secondary IDs? Yun yung police clearance. Okay? O kaya, TIN, PhilHealth, company ID. O kaya kung isa lang yung primary ID mo, kuha tayo NBI. Mabilis lang naman kumuha ngayon ng NBI. Diba? Para kapag na-approve ka na at i-release na natin yung unit mo, hindi na natin problemahin yun sa day of release, yung mga IDs mo. Okay? Fourth na requirement na kailangan natin, ito na, para sa mga locally employed, is yung ating Certificate of Employment o yung tinatawag nating COE. Etong COE, nare-request lang naman natin to sa ating mga HR sa company. So, dapat sa COE natin, nakalagay yung tenure years natin, yung position natin, at syempre kung magkano yung sahod natin or income natin monthly. Papaano kung yung COE ninyo nakalagay doon annual salary? Wala ring problem doon. Basta nakalagay doon kung magkano yung kinikita natin mula sa kumpanya. Speaking of salary, eto guys, may tinatawag kasi tayong required salary ng mga bangko sa mga unit na i-a-apply natin. Na plano natin kunin. Me, as a Mitsubishi agent, syempre, ang maibibigay ko sa inyo, yung mga required salary ng mga units namin. So, sabihin natin mag-apply ka ng Mirage G4, dapat ang sahod mo or ang income mo monthly is nasa 48,000. Okay? Expander, at least nasa around 60,000 and above. G4, 48,000 and above. Expander, at least 60,000 and above. So, dito makikita sa screen yung mga required salary ng kada unit na plano nyo kunin, yung mga required salary nila. Oops. Teka lang. Alam ko iniisip mo.
Iniisip mo, paano kung hindi sahod yung ano ko, hindi abot yung salary ko? Boss, paano kung ano, ang sahod ko lang kasi 30,000. Paano kaya yun? Diyan na papasok guys si co-maker. Si co-maker, pwede yung magulang mo, pwede yung kapatid mo, pwede rin yung partner mo, asawa mo, anak mo, kung may source of income sila, kunyari employed sila, OFW sila, o kaya business owner sila, pwede natin silang gawing co-maker. So sabihin natin, nag-apply ka, 30,000 yung sahod mo, tapos yung kapatid mo, co-maker mo, ang sinasahod naman niya is 20,000. Kukunin nyo rito Mirage G4, sabihin natin. So, 30,000 plus 20,000, kukombine lang natin yon to 50,000, pasok na tayo sa Mirage G4 na 48,000 yung required salary niya. Okay? So, mabilis na tayong ma-approve, magiging qualified na tayo ma-approve for car loan. Kaya huwag kang panghinaan ng loob kapag hindi abot yung inyong monthly salary, maghahanap lang tayo ng co-maker. Or let's say, sabihin natin 46,000. Medyo kumapo sa Mirage G4. Pwede pa rin naman nating subukan yan. Wala namang masama kung susubukan natin, guys. So, eto na. The last requirement na kailangan natin. 3 months latest payslip. Okay. Depende sa company nyo kung ilang payslip ang binibigay sa inyo. Usually, 6 yan. 6 yan. Kasi 3 months. Okay. So, let's say April ngayon. April. And March. Yan. March. February, January. Tapos yan yung 3 months sa payslip natin na kailangan. So, ayun na nga. Yung mga requirements na kailangan for locally employed. So, if ikaw, kompleto mo na yung mga requirements na yun, pasa mo na yan agad sa agent mo kung meron ka ng agent para maasikaso niya na ang inyong application form. At syempre, para ma-approve tayo agad. Pero kung ikaw, naghahanap ka pa rin ng agent ng Mitsubishi, you can contact me sa aking contact number na kanina pa na nasa screen. Okay? You can also message me sa aking Facebook, Carl Marquisias. Nakikita niyo sa aking business card. At you can also message me sa aking Facebook page, Mitsubishi Autovlog by Carl Daniel. Okay. At kung may mga tanong ka pa, you can comment down below kung ano yung mga question mo para masagot ko kung saan ka nagugulan ng part. At syempre, para makatulong din ako. Guys, yun lang naman. Sana nakatulong tong video na to. If nakatulong, if nagustuhan mo, hit the thumbs up button. And kung hindi ka pa nakasubscribe, subscribe to the channel. Hit the notification bell para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking i-upload. So guys, that's it for this video. Peace.